Saktong nadaanan ko itong isang biryani stall. Mga insan, sarap daw yung mekos-mekos dito. Tara, tikman muna natin. Napakahaba na ng biyahe. Sir! Hello po. Magandang araw po. What's your name, sir? Mangga po. Mangga. Apo. Hilaw o hinog? Hilaw. Hilaw. Buti nakakapag-Tagalog ka na. Opo po, tagal na ako dito. Mga 15 years na eh. 15 years. Ako dito, asawa na ako. Asawa ka na dito. Opo, Filipino asawa ko Sir, po. masarap ba tong mekos-mekos natin dito? Kasi Apo, ito hindi. isa sa mga nasuggest sa aking biryani dito sa Pampanga eh. Mga 2 oras na, sold out na po ito. 2 oras lang, sold out na. Opo, Grabe. Kailangan na nating tikman to. Tikman natin, sir. Paano ba to? Kukuha na dito. Ready na po ba to? Ready na to. Meron 3 manok sa loob. Tatlong Yung manok. adobo chop ganito, Okay. lahat na, ready na, lasa na to. Tandoori chicken ko yan. Flavor Indian, like kebab. Bili Tapos sila sa akin. 150 lang to. 150 lang, good for one to. Actually, hindi lang good for one to kasi sa akin. Sobra Pwede, to eh. sobra na. Dinadala mo dito ready-made na. Umaga ako, Luluto mo na lang. 7 a.m., 7 o 6 a.m., marinate ako to sa lagay sa ref. Tapos yan ako luto 2:30, 2 p.m. Tapos, ubus na yon 1 hour, 2 hours. Ubus na po, ubus na araw-araw. Ang galing. Kuya, kanina pa ako naglalaway sa biryani mo. Tikman mo, Paano ba sobrang natin masarap. kakainin to? Meron ako Teach me how to doggy. Kutsara lang, pwede. Kutsara. Itong mga sauce mo. Yan, paano sauce, to? mint, mint, ginger, garlic, yogurt, asin, sugar, marami dyan. Okay. Tapos ito lang yung konti-konti sauce, lang, oo. Konti-konti lang. Spicy hindi. Konti spicy Konti. kasi hindi sila gusto hangang spicy. Dati kasi hangang, biryani kailangan talaga hangang. Oo. Hindi Kasi pwede may walang. yogurt yun, Oo, diba? meron dyan yogurt lahat. Meron. Okay. Naglalaway na ako, kuya. Amoy pa lang. Sarap. Totoo, masarap talaga. Masarap talaga. Yan. Masarap. No wonder na 1 to 2 hours ubos. Opo. Amazing, bro. Amazing. Kung gusto mo medyo spicy na with the sauce. Opo. Spicy sauce. Opo. Saka ang isa sa mga magaganda, piniprepack niya na, pero cook. Hindi siya nagkakaroon ng stocks na stale. Kasi nga, ang bilis maubos. Tingnan nyo naman, no? Yung kuya ko yan, tulong sa akin. Kasi ako hanap ako pisto dyan. Hindi sila bigay sa akin. Yung insan yung kopi. Sergeant. Insan! Insan! Tawag ako sa kanya, Insan. Oo nga. Kasi yung Mr. Nobody, palagi Oo, sila Insan. Kaya Dati, mekos to eh. dati sila sabi sa amin, Bombay lahat. Ngayon, Tapos, Insan. na yung Insan sila, thank you po. Siya lang tulong sa akin sa tindahan kasi kawawa ako. Sabi nila, okay ako turo sa'yo. Hindi bigay tinda. Siya lang talaga turo sa akin, Insan ko. Insan! Anong Kuya. pangalan mo, Insan? Ayun. Na, Tagalog ka na. Oh, hindi, pure to, pure. Pilipino. Pure, Papangan. Kapampangan. Mix lang, mix plan. Mga Insan, ang sarap ng mekos-mekos nila. Yan, so ako mas gusto ko talaga lagyan siya ng sauce. Biryani talaga, hangang talaga. Hindi pwede walang hangang sa biryani. Masarap yung may anghang. Kahit mauubos mo yung kanin. Tapos pag naanghang ka, kain ka lang ng pipino. Pipino. Pwede sa buyas. Masarap din sa buyas sa kanya. Sa mga ganito, for example, pwede ka bang magpapaluto ako marami ka? Mayroon. Pwede. Oo. Text lang yung number mo. Opo, yung umaga, text sila sa akin mga ngayong araw, bukas ako luto. Kasi umaga lang kasi kailangan bili palengke ako 7 a.m., 6 a.m. So ikaw lang talaga nagtitimpla? Ako lahat luto. Tsaka yung asawa ko tulong. Bago kasi anak ako, bago anak. 2 Pilipino months. na asawa mo? 2 months yung anak ko. Tapos bantay siya. Siya lang chap-chap, ako lang timpla. Okay. Isa to sa mga stopover na di ko na-expect. Ang sarap. Ang sarap. Pwede to either kung papunta ka sa isang lugar, take out ka, lalo na kung kasing dami mong top box yung akin, pwede ka mag-take out. Or paminto sa misis nyo, pag nandito kayo sa Pampanga, paminto nyo sa misis nyo pag uwi. Sarap! Mangga, Thank you. napakasarap ng pagkain mo. Thank I you po. wish you all the best. And Thank you. definitely, kailangan natin lagyan ng dealer yan dahil Oh, si Mostar Tik- approved tambay spot to.
Lagyan na natin to. Dahil sure ako matutuwa ang bawat tambay-kero. Ewan ko kung anong tawag sa inyo, basta yun muna. Yan! Approved to sa panlasa ko. Mangga, saan ka nila pwedeng kontakin kung gusto nila mag... Dito number ko, sumubok? 24 hours silang open to. 24 hours, pwede nyo kontakin si Mangga, 0956-294-3000. So before mag-hospital, Makabakleto, kung galing kayo Makbo, ng sa intersection. intersection ng San Fernando. Opo, San Fernando. Oh, yun. Puntahan nyo dito, mag-uwi kayo, sa mag-enjoy kayo dito, sure ako. Mangga, Thank you thank po. you so much. Thank you po. This is Boss Carl approved. Biyahe na tayo ulit. At dahil napagod sa kapihan si Aksha, inuwi ko muna sa bahay. Yan, so nandito na tayo sa Kaperati dahil sa mga hindi makabiyahe ng papuntang DRT, pwede nyo matikman yung kape nila dito lang sa May Kawayan, Bulacan. Tara! Dumayo tayo sa May Kawayan dahil nandito ang coffee shop ni Sir Tim. Kung natatandaan nyo, si Sir Tim ang nagtimpla ng napakasarap na kape nung napadpad kami doon sa Doña Remedios Trinidad. Hi sir, good evening po. Hi, hello. Yan, so again, ayun si Sir Tim. Busy. Order here left side. Left Yes. Ikaw pala yan, bro. Hi, hello. Hi, Sir Welcome. Tim. How are Ito yung you? coffee shop namin. So ito yung coffee Yeah, shop welcome. na... So lahat ng kape nyo dito is galing doon? Yes. Okay. So what's your best seller? Ano gusto mo? Ikaw, iced coffee or hot coffee? Oh, iced. Ice. Yeah, ito recommend ko si white coffee, of course. White coffee, okay. White coffee, tapos... Sa hot coffee naman, of course, meron kaming talbak. Tapos, if gusto mo na may milk, ito yung mga milk course namin. they have Cortado. Yeah, si Cortado siya yung strongest among those three. Kasi 1:1 yung ratio niya. 1 espresso, 1 milk. Si Piccolo yung lighter siya. Kasi ristretto yung gamit namin. Si Flat White, parang siyang latte pero mas thin yung foam niya. Okay. Yes. So, kuha tayo ng isang white coffee, tsaka Cortado. Cortado. Kasi yung dalawang yan, syempre, kahit paano alam natin yung lasa. Kuha na rin tayong sandwich, both tuna and ham and cheese. Tuna. Sige. Pero Ham and sige. cheese parang wala. Okay, Yeah. whatever's available. Sige. Order natin. Okay. Not so big menu, so hindi nakakatakot umorder. Madaling maintindihan. Tapos, sarap tumambay. Sir Tim, once again, thank you for having us. Pero ngayon dito na sa coffee shop mo mismo. So what's the story behind Kaperati? Been doing this parang 3 or 4 years now na. Ini-start namin siya as a pop-up coffee, which means parang nasa isang street lang siya. Tapos meron akong motor, tapos nag-setup lang kami sa gilid ng tables. Yun siya. And then the rest is history na. Saan nanggaling yung part mo ng love for coffee? Yung love for coffee parang way back, siyempre bata pa ako. Ako na taga-timpla ng coffee sa airmats ko eh. Pero yung nagkaroon ako in time, nalaman ko yung deep meaning ng coffee sa akin nung nakilala ko yung mga farmers. Ito yung trabaho. Ang dami ko dapat natatrabahuhin. Parang gano'n. So, naging deeper yung passion mo Yeah. with regards improving the craft. Yeah. Kaperati is parang parati dito magkakape. Parang gano'n. Pero in other language, parati kasi parang which means always prepared. Ah, okay. So, always prepared yung coffee niyo. Yeah. Something like that. Parang it prepares with craft or something na kakaiba. You prepare usually for competitions. Anong Yes, klase yes. mga competitions? Yeah, recently nag-compete kami sa ASEAN Barista Championship. Last year, competition siya ng mga barista, locals and internationals. Yung coffee ng Talbak. Yun, sinasali namin siya sa annual na ginagawa dito sa Philippines. Philippine Coffee Quality Competition naman yung tawag. Sa lasa naman kanina, definitely papalag. Tikman natin ngayon, paubos ko na nga, kalahati ko na yung iced coffee eh. Ako kasi iced coffee kind of guy ako eh. I think this is your take on latte? Or White.
iced white. Sobrang simple lang niya, parang coffee, milk, ice. So this is definitely something na gugustuhin ng mga not so coffee drinkers na mahilig pa sa Yeah, yun yung parang siguro easy to digest ng mga new to coffee. Yung coffee na yan, parang kinrate namin siya na coffee is para sa lahat. Diba? Kasi parang nadi-divide eh. Parang merong yung iba gusto black lang, yung iba naman gusto yung mga ganyan. So parang nag-create kami ng drinks na parang kape na para sa lahat. Tapos ito is the cortado. Yan yung cortado. Cortado is half espresso, half milk naman. Yes, 1:1 yung ratio. So this is usually Spanish umiinom nito eh, di ba? Alright, taste natin. Nag-iiba yung lasa niya pagka espresso na. Same beans. Same beans. This is a much bolder, Yes. deeper taste na. But the milk helps with the acidity a lot, no? Hindi na siya sobra. Pero yung sweetness niya, doon pa din. Oo. Dapat harsh siya or parang strong, pero hindi. Smooth pa rin. Smooth eh. Masarap pa rin inumin. Tapos siya yung hindi ka mapapaganon. Final question for other people na gustong magtayo ng coffee shop na pop-up like yours. How do they start? Where do they start? Siguro, knowledge muna. Think about how to get the proper skills in doing this. Kasi at some point, parang sa responsibility din. Ano yung beans na gamit mo? Of course, ako gamit ko talbak. Kung ang ginawa ko noon, bago ako sa coffee, hindi ko inayos yung craft ko, parang gusto ko lang magtayo ng coffee shop, tapos gamit ko talbak. Baka hindi ko ma-maximize or magagawa yung full potential para dun sa coffee na yun. Sayang effort ng farmers. Nakita mo naman kung paano yung hard work ng farmers, diba? Basta-basta lang ako magkatayo ng shop nang walang proper knowledge. Unang-unang maapektuhan. Yung farmers, sayang yung mga crop nila. Sayang yung, instead na sarap yung coffee na mabibigay mo sa consumer, sa end na mapupuntahan ng coffee, sayang. Hindi nila ma-appreciate yung Oo. behind. Yun talagang ina-advise ko din sa lahat na nagtatong. Proper knowledge. Trainings, workshops. Do you provide barista trainings? Pwede sa training, no. Pero seed to cup training, yes. As in from seed hanggang cup. So Coffee more appreciation siya. on the farming side. Yes, farming side, at the same time, may brewing din. Roasting, yeah. So seed to cup. Yes. And of course, at the end of our Every Tambike episode, ay nire-rate natin ang mga lugar na pinupuntahan natin bilang bikers. Fit ba to para sa atin? Una, parking. Siyempre, as a rider, napaka-importante sa atin yan na safe yung mga motor at mas lalo ng mas masaya kung malapit lang sa atin. With regards parking, malaki, pwede mong katabi lang, literal. Bibigyan natin yan ng 5 stars. Pagdating naman sa hospitality, kitang-kita nyo naman yung vibe dito. Parang magtotropa lang. Bahay, yung vibe hindi nakakatakot. So with regards sa hospitality, definitely, bibigyan natin yan ng 5 stars. With regards ambience naman, okay dito sa part na to eh. Kaso pag talikod mo or pag kaharap, itong kaharap ko ngayon, kalsada, major intersection pa. So kung kayo yung tipo ng tao na ayaw nyo ng maraming sasakyan, ayaw nyo naaamoy yung mga usok. Although hindi naman ganun kaamoy kasi medyo gabi na, depende na siguro sa oras ng punta nyo. Hindi naman masyadong apektado aside from the noise. So wag lang sigurong may dadaan dito na naka-chicken pipe, mabibwisit ka talaga. Pero pagdating sa ambience, kung dito sa coffee shop, mataas ang mabibigay ko. Pero overall experience with the ambience, pwede na natin siyang bigyan ng 4.5. Quality of food. So sandwich, sarap. Simple pero rock. Yung kape, grabe. Mag-iiba yung pananaw mo pag nalasahan mo yung kape nila. The simpler coffee will make your taste buds deeper pagdating sa kape. So pagdating sa quality of food, especially when it comes to coffee, sa simpleng vibe na to, sobrang ganda at sobrang sarap ng pinapakita nila at pinapalasa sa atin. So bibigyan natin sila ng 4.8, konting room for growth. Sa quality of service naman, wala na akong ibang masabi pa. Tropa yung mga nandito, bibigyan ka nila ng magandang serbisyo, makikipagkwentuhan pa sa'yo pagka wala kang kasama, idolo. Huwag nyo lang kakalimutan na Keigo dito clean as you go. Kaya pagdating sa quality of service, bigyan na natin to. Malupit na
5 stars. So, total rating for every rider as a tambike spot ng Caperati, 4.86. Perfect spot to para sa susunod yung tambike. Siyempre, bago matapos, dikitan na natin ng stickers to. So once again, I'm Boss Carl, and Caperati is a tambike spot approved. Huwag niyong kakalimutan na mag-ipon na magagandang alaala sa bawat tambike nyo ng tropa. Ingat lagi! Mainit, pero dahil masuba tayo. Lechon manok nga. Manok na. Pero parte pa rin ng manok. Isaw na manok. Ito na, ipapasalubong ko sa misis ko pag uwi. Sige po. Doon ako matutuwa yun. Sarap nung kape. Grabe. Paano kaya ako matutulog nito mamaya? Kung gusto nyo ng different take on lechon manok, ako, perfecto, apakasarap. I'm curious what's behind the menu kasi sobrang short eh. Kiss ba yan? Keep it short and simple. Parang ganon. Kung gusto nyong iced, ito, ubos ko na. Ito kami sa May Kawayan ng Emma Town Center. Like nyo lang din yung page namin if meron kayo. Active kami sa IG. Kung gusto nyong hot na kape pero hindi nakakasindak yung panlasa, Cortado, perfecto para sa inyo. Para sa mga gustong matikman yung natikman ko sa DRT at hindi makapunta sa ganong kalayo, pwede nyo tikman dito sa Caperati.